patungo sa digmaan. Sa pagbabalat kayo dahil siya ay hinahabol ng lihim na pulis ng Tsar na si Vladimir Ilyich Ulyanov, kung hindi man kilala bilang si Lenin. Hanggang ngayon, ang mga kasamahan ay naging labanan kontra Animo. Subalit ngayon, babalik mula sa emigrasyon, si Lenin ay nais na itakda ng masigasig, ang mga sundalong pula ay armado. Isang bahagi ng sundalo ang pinasimulan sa tagup. Ang mga miyembro ng kudeta ay marcha. Si Lenin ay hindi lamang ang pinuno ng revolusyon, siya ay higit pa doon. Wala rito ang maaaring mangyari nang wala siya. Ang kanyang impluwensya sa mga Bolshevik at kanyang personalidad ay sobra. Bilang isang estudyanteng abogado, nabasa na niya sina Marx at Engels. Sa kanyang taon ng pagtatapon siya naging isang manunulsol. Ang radikal ng mga Bolshevik ay nakita siya bilang kanilang pinuno. Pinamumuhian ni Lenin ang Tsar na nag-utos sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ang mga Romanov ay pinasiyahan ng maluha ang pangarap na mundo ng absolutismo. Ang mga tao ay nagdusa ng labis. Ginawa ng unang digma ang pandaigdigang sitwasyon kahit masama. Sa ikalawang taon ng digmaan ng Russia ay halos bumagsak ang sitwasyon sa harap ay nakatago. Noong Pebrero 1917, sumiklab ang galit na galit. Ang mga kinatawan ng Tsar ay nagbitiw. Nanatili ng pinuno sa harap, hindi sa kabiserang lungsod, kung saan 150,000 katao ang kinuha sa kalye na hinihingi ng tinapay at reforma. Женщин в основном. Вот это я очень... Karamihan sa kanila ay mga kababaihan. Naalala ko kung kailan, sa mga slogan at placard tinapay, tinapay, sumigaw sila. Ang gutom ay talagang seryoso. Pagkatapos kung makita ang mga pulis na naghagis ng isang babae sa kanal, ganyan. Ang mabait ng mga bagay na nangyayari sa lahat ng oras sa panahon ng Revolusyon ng Pebrero. Tumatanggap ang mga tao at nag-aalsa ng mga plate ng hukbo na nakikibahagi sa mga rebelde. Inaatake nila ang mga kulungan, ang mga tao ay nagpalaganap ng kusang amnesty. Si Lenin litapon pa rin sa Swiss, walang alam tungkol sa mga kaganapan. Nabasa niya ang tungkol sa mga ito sa pahayagan, hindi pa ito sa revolusyon. Revoluция. Народное восстание. Ang revolusyon ay kusang at magulo, isang tunay na popular na pag-alsat ni Lenin. Si ang partidong Bolshevik ay gumaganap ng anumang papel dito. Ang Parliamento at ang mga pulang komite ay nakikipaglaban para sa kapangyarihan. Nagbitiw ng Tsar, tira ang Russia ay patungo sa demokrasya. Ngunit ang kaaway sa digmaan, ang Germany, pinapayagan ni Lenin upang maglakbay na pabalik sa Russia sa kanilang teritoryo sa isang selyadong tren. Ang pag-asa ay upang ang virus ng revolusyon ay magpapahina ang estado at sundalong Ruso. Agad na dumating, ipinahayag ni Lenin ang digmaan sa pamahalaang sibil sa St. Petersburg. Ang sitwasyon ay hindi maliwanag. Ang impluwensyang paggawa, sinubukan ng komite ng militar upang magbahagi ang kapangyarihan sa pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng pinuno na si Kerensky. Naniniwala si Lenin sa mabilis na tagumpay. Ngunit ang unang pagtatangka sa kudeta ay isang pipi. Kailangang tumakas ang pulang revolusyonaryo sa oras na ito sa Finland. Inihahanda niya ang pangalawang kudeta mula sa malayo. Noong Oktubre, bumalik si Lenin. Kudeta ay itatag ng kanyang kasama, si Lev Trotsky. Halos walang gulo habang ang avant-garde ng proletaryado ay naghari sa kapangyarihan.
Никаких демонстраций, никакой... Itong walang protesta o mas malaking kilusan sa mga kalye mula sa ibingay ng komando sa telepono o sa pagsusulat. Inakop ng mga puwersang militar ang pinakamahalagang lokasyon upang maiwasan ang kaguluhan sa mga kalye. Ang mga Bolshevik ay nakatagpo lamang ng pagtutol mula sa mga aristokratikong puwersa sa Winter Palace hanggang sa upuan ng gobyerno dito. Ang mga pulang mandirigma ay pinangunahan ng isang dating opisyal ng Tsariste na si Anton Antonov Ovsyanko. Sinabi ng aking ama na walang nangyari sa paraang nasulat sa mga libro ng kasaysayan ng Sobyet, walang pagkubkob, ilang sundalo lamang, at walang tunay na pakikibaka. Ang propaganda ng Sobyet ay naglalarawan sa isang pagkubkob na hindi nangyari, isang tahimik na literal na maalamat na pelikula. Войдя в малую столовую, Ito talaga ang nangyari na itinaas ng aking ama ang baril at sinabi, sa ngalan ng komite ng rebolusyon na sinakop ko ang mga silid na ito, na aresto ka. Inutusan niya ang 2 gwardya para sa bawat ministro dahil sa takot na saktan sila ng karamihan. Ang kapaligiran ay lubhang anarkistiko. моряка Балтийского флота. Sa Winter Palace sa susunod na araw, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga Bolshevik, hindi bababa sa kapital. Si Lenin ay nakikipag-ugnay pa rin sa mga Aleman, nagaganap ang mga lihim na negosasyon. Noong Nobyembre 1917, dumating ang unang pagpapadala ng pera. Ang imperyosong Aleman ay nagbayad ng 150 milyong alemang gintong mark sa mga Bolshevik. Немцы расходовали эти деньги. Nagbigay ng pera ang mga Aleman upang ang bagong pamahalaan ay maaaring manatili sa lugar. Ang parehong partido ay nais na isara ang usapang pangkapayapaan sa maikling panahon. Nais ng mga Aleman ang kapayapaan sa linya ng harap ng silangan. Восточный фронт. Sa loob ng 5 buwan ng pagkuha ng kapangyarihan, nilagdaan ni Lenin ng kasunduang kapayapaang Brest-Litov sa Germany. At isa pang digmaan ang sumabog sa Russia, isang digmaang sibil. Malaking takot sa pula at puti na ang buong bansa. Lalo pang mga kalupitan sa pakikibaka para sa kapangyarihan. Ngunit ano ang nangyari sa pinuno ng sistema? Ang Tsar noong 16 ng Hulyo 1918, sinagot ni Lenin ang tanong sa mamamahayag ng Danes. Ang dating Tsar at kanyang pamilya ay buhay pa rin, ngunit ang telegrama ay hindi naging ipinadala. Sa Katerinburg, sa Urals ang huling pagkulong ng dating pinuno sa bahay ng Ipatyev. Kapag ang mga unit ng militar na tapat sa Tsar ay pumapalibot sa kabisera ng lungsod na hinihiling ang kanilang pinuno ay ibabalik ang selyadong kapalaran ng buong pamilya. Si Jacob Jernskych ang pumatay ng Tsar sa gabi ng 17 ng Hulyo. Ipinadala siya sa isang encoded ng telegrama sa Moscow. Ang gawain ay ganap na. Ang utos para sa pagbitay ay nagmula sa Kremlin para sa pagbitay ng milyon-milyon.